Ang maging member ng sex bomb, kung mayroon man akong maging regret, ayun din siguro yung hindi lang ako nakapag-aral ng kolehiyo. Pero aside from that, wala na. Sa akin, regrets, wala. Pero may mga times minsan na pag magtatanong yung mga kako-parents ko, saan ka nag-high school, saan ka nag-college. Kasi yung iba halos pare-parehas ng pinag-aralan eh. So parang wala kang masagot. Ang sinasabi ko is maaga akong nagtrabaho. Ikaw? Siyempre, minsan, di ba, iniisip mo, ano ba yung feeling nung normal na ginagawa ng mga 16 to 20 plus years old nang wala kang mabigat na responsibilidad. Kumbaga, yun minsan na iniisip ko, ano kaya feeling nun? Pero nabuhay ko yung pamilya ko at nabuhay ko yung sarili ko. Na hindi ko kailangan maghingi, hindi ko kailangan manghiram ng kung ano-ano sa ibang tao. Iniisip ko lagi is, pag sumahod ako, bibigay ko sa mama ko, saka sa papa ko. Kasi nakikita ko nga yung mga kapatid ko na tumutulong sila. Eh since bunso ako, parang naingit ako, gusto kong gumaya. So yung feeling na yun na parang kaya ko palang tumulong sa age na yun. Yung pagiging sex bomb ko, number 1, nakatulong ako sa pamilya ko. Number 2, ang laki ng personal development actually, sa confidence ko. Ang dami kong na-explore na, meron pala akong talent sa pagsasayaw, may talent pala ako sa pag-arte, na ang dami kong discover sa sarili ko, being a sex bomber. Isa pa yon, kaya pala namin umarte. Kasi nung nagbubulaga ako, parang yung mga ganun-ganun lang na yung mga segment natin, doon lang kami umaarte. Pero nung nagkaroon ng Day 17, ayan, natuto ako umarte. Pero habang tumatagal yung Day 17, yun na yung parang naging Training ground namin. Yun lang, sadly lang kasi during show, yun yung time na na-hospital yung mom ko. So, syempre the show must go on. So, hindi ko siya na-visit kasi may trabaho. So, namatay siya nang hindi ko siya nakita because of work. So, pag nire-reminisce ko yun, parang may part sa puso ko na parang, dapat di na lang ako nagtrabaho. Siguro kung hindi ako nag-sex bomb, nasa hospital ako ngayon. Siguro kung hindi ako nag-work, kasama ko yung mama ko. Pero pag ngayon naiisip ko na, siguro ito talaga yung binigay ni God para sa akin. Ito talaga yung destiny ko sa buhay ko. So parang wala talaga akong regret. One for all! Wendy Shannon forever! Araw-araw meron kaming trabaho sa labas. Siguro sa Day 17 na taping din halos araw-araw. Siguro yung tatawag ng number 1 yung PCF. Kailangan meron kang presence of mind palagi. Yung tatawag na hindi ka pwedeng basta-basta bibigay. Number 1 yung katawan mo. Number 2 yung utak mo. Number 3 yung pasensya mo. Being a sex bomber, kailangan matatag ka. Kailangan lagi ka lumalaban sa buhay. At hindi lang lumalaban, kailangan pag lumaban ka, positive yung utak mo na mananalo ka. Ganun ang sex bomb. Pwede kang mapagod, pero bawal sumuko. Laban lang! Ang tibok ng puso mo, ang tanging gabay sa buhay ko ito. Kahit na ilayo mo, ang pag-ibig ko'y laging nasa iyo.
ngayong sex bomb. Meron din mga sex bomb members na nandito na hindi naka-join dito sa concert but they support your group. Jola, nandito si Jaja. Jaja! Si Donna, yung nanalo sa sex bomb. Si Michelle! Donna! Michelle, nandito rin si Michelle! At saka si... Ay, Michelle! bala ka, di mo maalala. Donna, Amin, matanda lang ako, hindi ako matandain. Eh di Ate Joy, magkusang loob na lang po sila. Akyat na lang kayo. Yung mga sex bomb members na nag-support. Yeah, si Camille! Si Si Camille! Donna galing pang Cebu to watch mga ate niya. Rochelle, thank you. Alam niyo, nung birthday ko, niyaya ako ni Sunshine tsaka ni Mia. At kinausap ako na, Ate Joy, gusto namin mag-reunion, puproduce kami. Sabi ko, go! Para matuto rin kayo dahil ako, syempre gusto ko medyo slow down na lang. Syempre 61 na rin po ako. Ayoko ma-stress, di ba? Kailangan talagang happy lang, di ba? At napaka-proud po ang naramdaman ko sobrang napuno ninyo. Itong first reunion concert, congratulations. Ang dami nagmamahal sa inyo. At hindi man lang maganda yung pagkakaiwalay natin noon. Pero alam ko na nagmamahalan tayo. Yes po. And yung Daisy Shetty po, gusto din po namin in loving memory of Direk Pat Perez. Yes, Part po siya yes. ng Daisy Shetty. Ang aming direktor na si Direk Pat Perez na siyang tumulong sa amin. Kung nagkakalas-kalas kami noon, si Direk Pat Perez yung isa rin na tumatayong magulang sa amin na pinagbubuklod kami at si Direk Ruel Ikamen at sa lahat ng staff ng Daisy 7 at proud na proud po kami makasama kayo sa 7 taon dahil tayo, ang alam ko, pinaka-long running show. 7 years. At nandyan din si Sir Jimbal. Si Ninong Jimbal mo. Na tumulong sa amin. Yes. Na mag-co-produce. Pero lang ako sasabihin, Okay po. naalala ko sinabi ni Ate Joy dati. Kasi dancer kami. Pag dancer, nilalang kami. Dancer lang yan. Pero ang sabi ni Ate Joy, hindi kayo dancer lang. Gagawin natin ang 17. Artista kayo. Hindi ko makakalimutan yan. Yan ang sinabi ni Ate Thank you, Ate Joy. Kung ano man po, Ate Joy, yung narating po ng sex bomb ngayon, ikaw po ang unang nagturo sa amin na maging matapang lumaban. Inangat mo ang pangalan ng sex bomb, hindi lang dancer, kundi artista. At ngayon, ito na mga negosyante na, Ate Joy. Singer pa, Ate Joy. Lahat inilabas mo, lahat ng talento ng sex bomb na hindi kami isa, dalawa, tatlo. 348 ang sex bomb. Eh, dami. Parang hindi ako na-inform Oo, naman. alam mo, pero 42? Ate Joy ang unang-unang nagtiwala sa atin. Yes. Noong mga panahon na walang nagtitiwala sa atin. Yes. Kaya maraming salamat. salamat sa aming pangalawang Thank you so much, Ninang. group hug! Group hug! Group hug! So, dahil mag-group hug tayo, si Ira may sasabihin. Ano yan, Ira? Ira, bakit? Kaya ako kasi nagpapasalamat. Lagi ko sinasabi kay Ate Joy, naiiyak ako. Hindi kasi bilang dancer ng amateur, hindi ko alam na ma-reach ko yung dream ko talaga sa pagsasayaw. Si Ate Joy, siya talaga yung nagbigay sa akin ng talent para makilala ko yung sarili ko. Thank you, Ate Joy. Binago niya buhay ko. From Philippines, Australia. Thank you so much. Ayan, nang. Nare, pansinin mo ba? Ito, may nagsasalita. Alam niyo po, si Ate Joy ang... Ayun naman, kumanta lang ako charot. Alam niyo po, si Ate Joy, hindi ako marunong sumayaw. Siya lang po. Pero marunong kang kumanta. Pinipilit ko. Kung hindi po dahil kay Ate Joy, sa It Bulaga, wala pong sex bomb ngayon. Yeah. At gusto ko lang magpasalamat din sa inyo dahil
binigyan nyo kami, sinasabi lagi sa amin ng fans na thank you ate, dahil binigyan nyo kami ng magandang regalo ngayong Christmas. Hindi po. Kami po ang binigyan nyo ng magandang regalo dahil hanggang maging senior na kami, matatandaan namin to. Bonus na lang yung nasaksihan ng mga pamilya namin, ay asawa ko, yung mga anak ko, all boys na. Thank you sa suporta ninyo. Mahal na mahal namin kayo, hindi kayo bumitaw sa amin simula dati pa. Maraming salamat. I love you, Nan. Thank you at nag-stay ka. Yes, and Ate Joy, gusto namin magpasalamat in behalf of Sex Bomb Girls sa lahat ng itinuro mo sa amin, sa lahat ng paghihigpit mo sa amin, Ate Joy, sa lahat ng mga pagsigaw mo sa amin, Ate Joy, kundi dahil doon, dahil dyan sa pagsigaw mo, wala kami dito ngayon. Maraming salamat, Ate Joy, dahil minahal mo kami bilang isang pamilya mo. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you. And gusto ko lang din magpasalamat sa 5 producer. Ang 5 sex bomb na to dahil dito. Dahil sa kanila nandito ako. Maraming salamat Ate Rochelle, Sunshine, Mami, Aifa, and Jopay. Thank you so much. At si Cynthia, thank you so much. At sa aming co-producer, ang NY team, na nagtiwala sa aming lahat. Ay, Sir Jim, thank you so much. At higit sa lahat, maraming salamat sa mga pinalaki ng Sex Bomb! Kung hindi dahil sa inyo, hindi sold out ang Aranet! Thank you! at talagang ginalaw nyo ang baso at pinatunayan nyo na nakakaluwag-luwag na kayo. Kanina, habang nasa likod kami, pinapanood namin lahat ng may outfit na Sex Bomb outfit. Talagang nagkanta kayo! Maraming salamat po! Right dahil dyan, sabay-sabay tayong Dito din yung family ko, syempre, family at Tintero. Yes, hindi Birthday ng brother ko ngayon. Happy birthday. Syempre, hindi natin kakalimutan yung mga tumulong sa atin. Sa mga Get